Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Dahil paggabi na makabalik sila sa bahay, inimbita ni Eunice si Carl na sa mansyon na maghapunan. Daddy, huwag ka munang umalis ha. Let's play my PlayStation. Hiling ni Calvin kay Carl nang nasa harap na sila ng dining table. Sige, what's your favorite game ba? Tanong ni Carl. The Extremes. The Extremes? Hindi ko yata alam mo yun. Ang favorite game ko kasi is Legend of Ligaya. I don't know that game, Dad. Napatigil si Eunice sa pagsubo. Legend of Ligaya? Di ba medyo violent yung game na yon? Reaction niya. Huwag mong ituturo kay Calvin. Ayokong matuto siya ng violence. I want to know how to play that game, tita. When I say no, it's a no. Saway niya. Huwag mong papagalitan ng bata sa harap ng pagkain. Formal na saway ni Carl sa kanya. Hindi ko siya pinapagalitan. Dinidisiplina ko lang. Mali ang paraan mo ng pagdidisiplina. Mali rin yung timing mo. Likas ang pagiging mataray ni Eunice. Ayaw niya na napapagsabihan. Lalong ayaw niyang pinagtataasan siya ng boses. Pero sa harap ni Carl, nagawa niyang palampasin na lang iyon. Daddy, di ba dito ka na matulog? Sa tabi ko? Muling hiling ni Calvin. Nagkatinginan sila ni Carl. Calvin, ubusin mo yung juice mo. Sabi niya para malihis ang atensyon ng bata sa ipinipilit nitong mangyari. Biglang nagpanik si Eunice na yung naglalambing na si Calvin kay Carl na makatabi sa pagtulog. Dahil kapag nagkataon, mukhang siya ang hindi makakatulog sa kaalamang nasa loob ng pamamahay niya si Carl. Sorry, nakatulog na pala ako dito sa bahay mo. Paghingi ng despensa ni Carl kinagabihan na magkasalubong sila sa hallway. Pasado 8:00 na. Hindi agad nakaalis ang lalaki dahil nakipaglaro pa kay Calvin ng PlayStation. Napagod ako kaya nakatulog rin ako sa tabi ni Calvin. Paliwanag nito. Okay lang, hindi mo kailangang mag-apologize. Pero ang totoo, sumilip si Eunice sa kwarto ni Calvin kani-kanina lang. Nang masilip niyang palabas na rin si Carl ay bigla siyang umalis sa tapat ng pinto. Nagkunwari siyang papunta sa kanyang kwarto. Baka kasi sabihin mong abusado ako. Alam kong hindi kayo basta nagpapapasok ng estranghero sa bahay niyo. Hindi ka estranghero dito, Carl. Kadugo mo si Calvin, kaya welcome ka dito. As I look at it, mukhang ikaw na nga ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya ngayon. Ginagalingan mo ang pag-aarte bilang si Ken. Baka kasi makahalata siya. Karamihan sa mga bata ngayon matatalino. Mahirap na silang lokohin. Lahat ng paglalambing niya, pinagbibigyan ko para maniwala agad siya na ako ang daddy niya. Mabuti na lang, matagal na niyang hindi nakikita si Ken. Kung naging close sila ng husto, baka mahirapan ako na ipagawa ang gusto kong ipagawa sa'yo. So, I owe you a thank you? Isang pilyong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Carl. Ayoko ng thank you. Hindi ba pwedeng kiss na lang? Naramdaman ni Eunice na pinamulahan siya ng mukha at pinanuyuan ang lalamunan. Gusto nga ba niyang halikan ni Carl? Ano kaya ang pakiramdam na mahalikan nito? Nagbibiro lang ako. Nag-blush ka naman agad. Natatawang sabi ni Carl, saka muling pumormal. Gusto ko rin itong ginagawa ko para kay Calvin. Mukhang sabik na sabik siya sa isang ama. Naisip ko, kailangan niya ng father image. Ano bang matututuhan niya sa guardian na bukod sa babae? Mag-18 pa lang. Baka matuto lang niyang mag-lipstick at mag-manicure. Inirapan niya ang lalaki. For your information, kahit bata pa ako para maging guardian niya, I'm doing my best para punuan ang kakulangan niya sa kalinga ng isang magulang. Nakikita ko naman Hindi mo na kailangan sabihin. Sige, tutuloy na ako. Pagpapaalam nito. Sandali lang, Carl. Pigil ni Eunice. Bakit? Kasi narinig ko yung sinabi ni Calvin kanina. Yun tungkol sa request niyang dito ka na matulog. Alam ko namang hindi yun pwede sa'yo, hindi ba? Tulog na naman si Calvin. Magiging busy ang lahat sa party ko tomorrow night. Maiiwan dito sa bahay si Calvin. Ayoko kasing mapagod at mapuyat siya. Kung isasama ko siya doon, siguradong hindi siya uuwi hanggat nandun pa ako. Kaya kung pwede sana, ikaw muna ang tumingin sa kanya. Kung nandito ka sa bahay, hindi na siya magpipilit sumama sa party. Nagkibit ito ng mga balikat. Mas magiging close kayo kung nandito ka sa bahay at palagi kanyang makakasama.
Ano ibig mong sabihin? Dalawa yung guest room dito. Meron sa itaas, meron din dyan sa kabilang bahay, sa tabi ng garden. Huwag na. Magkakautang na loob pa ako sa'yo niyan. Malakas akong kumain. Okay lang. Hindi agad sumagot si Carl. Nag-iisip ito habang matamang nakatingin sa kanya. Sige, pagbibigyan kita. Pero hanggang sa matapos lang yung debo mo. Para lang ma-enjoy mo yung party mo nang walang iniisip na alagain. Thank you. Ngayon, mamili ka kung saan guest room ka matutulog. Doon na lang siguro sa kabilang bahay. Ano? Dito mo papatulugin ang lalaking yon? Nasisiraan ka na ba ng bait, Eunice? Reaksyon ni Manang nang sabihin niyang ipahanda ang isa sa mga guest room. Ano hong masama doon, Manang? Bisita naman natin siya at kadugo pa ni Calvin. Pero, Manang, siya ang pinaka-importanteng tao sa buhay ni Calvin ngayon. Saka rest assured na wala siyang dadalhing gulo dito sa bahay. Hindi siya masamang tao. Paano ka nakakasiguro? Ang pamilya na nga niya mismo ang nagsasabing kapag nadikit ka sa kanya, gulo ang ihahatid niya. Paano nga ba siya nakakasigurong hindi magdadala ng gulo sa buhay nila si Carl? Hindi rin niya nasagot ang tanong na yon. Basta ho, nararamdaman kong hindi talaga siya masama. Bahala ka na nga. Masyado kang padalos-dalos sa mga desisyon mong bata ka. Baka mapagalitan ka ng mga tito mo kapag nalaman to. Manang, bahay ko ho ito. Kaya walang pwedeng pumigil sa akin kung sino man ang gusto kong patuluyin. Ang sinasabi ko lang, hindi tayo dapat lubos sa magtiwala sa mga taong yan. Wala pa siyang ginagawang masama sa atin. Wala pa. Paano kung kinukuha lang yung tiwala natin? Unfair naman yatang basta na lang tayo manghusga base sa mga naririnig nating sinasabi ng ibang tao sa kanya. O sige, ipapahanda ko na ang guest room. Halatang napipilitang sabi ni Manang. Pagdaligod nito, napaisip din si Eunice. Gusto rin niyang pagtakhan ang sarili. Bakit ba ipinagtatanggol niya ng ganoon si Carl? Sa tulong ng mga ito, mga tito, tita at mga pinsan ni Eunice, naplansya ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang debut. Hindi na siya ganoon ka-excited. Naasikasuhin ng mga engranding party niya dahil sa pag-iintindi kay Calvin. Pero noong 1 taon pa sila nagsimula sa paghahanda para sa kanyang debut. Sa katunayan, nakapamili na siya ng style ng gown na ipapagawa. Katulong niya si Ate Maddie noon. Ito ang excited sa pagpaplano ng kanyang engranding debut. Ang debut mo ang magiging pinakabongga. Sasakay ka sa isang karwaheng hila ng isang kabayo na punong-puno ng imported flowers. Ipapagpagawa kita ng bonggang-bonggang gown. Naalala niyang sabi nito nung nabubuhay pa. Sayang nga lang at hindi na inabutan ni Ate Maddie ang sandaling iyon. Pero marami pa rin namang nagmamahal sa kanya. At hindi pumayag ang mga ito na wala siyang engranding debut. You have to be beautiful tonight, sabi ni Karina habang magkasama sila sa isang spa para sa paghahanda niya sa party mamayang gabi. Kalimutan mo muna ang lahat ng worries at problems mo. Kalimutan mo na rin munang may pamangkin kang may sakit. Ang isipin mo lang, it's your night. It's your debut. Katatapos lang nilang mag-body massage. Nasa loob sila ng relaxing bubble bath na puro essential oils at herbs ang gamit. Hey, hindi ka na nagsalita dyan. Pukaw ni Karina sa kanya nang hindi siya kumibo. Problem? Not really. May iniisip lang ako. Sino? Ang escort mo? Hindi. Si Carl Montemayor. Ha? Kulat na reaksyon ni Karina. What about him? He's becoming more mysterious and intriguing for me. Because he's ruggedly handsome? Hindi naman dahil doon. Nahiwagaan lang ako sa totoong pagkatao niya. Nararamdaman kong sensitive siya kapag iniisip ng ibang tao na masama siya. At kung masama siyang tao, hindi agad niya makukuha ang loob ni Calvin na span of 3 days dahil hindi naman siya talaga ang ama ng bata. He's good looking kahit ano pang sabihin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi may tatangging malakas ang dating niya. Bakit? Iyon lang ba ang nakakaintriga sa'yo? Hindi yun, no? Pagde-deny ni Eunice. Nararamdaman ko may lalim ang pagkatao niya. Parang iba yung nararamdaman ko. Bakit kaya hindi mo pasagutin si Jay para hindi mo na mapansin ang black sheep ng mga Montemayor? Ayoko nga. Akala ko ba okay na siya sa'yo kaya pumayag ka agad na magpresenta siya na maging escort mo. Nagbago na yung isip ko. Hindi ko na siya type. Kahit wala na yung daddy at kapatid, pinilit ni Eunice na maging masaya sa gabi ng kanyang debut. Kitang-kita naman ang effort na ibinigay ng mga taong
Nagmamahal sa kanya para maging extra special at memorable ang pagdiriwang na iyon katulad na naging debut party ni Karina. Unti-unti siyang bumababa mula sa second floor ng ballroom, wearing her elegant pastel pink gown. Sinalubong siya ng masigabong palakpakan bilang hudyat ng pagpupugay niya sa lipunan. Nalalatagan ng white roses na paborito niya ang bawat paitang ng hagdan. May widescreen sa gitna ng stage at makikita roon ang mga picture niya mula nung baby siya hanggang sa latest picture niya na sinadyang kunan para sa okasyong iyon. Ilang 7-layer cake ang pinaghirapang i-bake ni tita para sa kanya. Pinunuri ng white roses ang bawat layer niyon. Pagkatapos ng traditional na cotillion, 18 roses at 18 candles, ay lumapit si Eunice sa mataas na birthday cake. Kinuha niya ang microphone at madamdami nagsalita. "I am supposed to be the happiest person tonight," panimula niya. "This is the moment every young lady is waiting for and excited about. But unfortunately, I'm not as happy as I am supposed to be dahil wala na yung mga magulang ko. Wala na rin yung ate Maddie ko. What I only have with me as a family is my nephew, Calvin." Sandali siyang tumigil at napakagatlabi. Of course, nandiyan ang mga tito at tita ko, my cousins, classmates and friends who made sure na magiging masaya ako ngayong gabi. And I can't thank you enough for the effort na maging memorable yung debut ko. Ayoko na sana magkaroon ng engrandeng celebration, pero hindi pumayag ang mga taong nagmamahal sa akin. To all of you, thank you very much. You made me strong. I know I have to be strong for Calvin. Pagkatapos magsalita ay kinantahan si Eunice ng birthday song ng lahat ng mga taong nandoon. Pumikit siya at nag-wish bago hinipan ang 18 birthday candles na nasa cake. Muling umugong ang palakpakan. Mula sa kung saan ay patakbong lumapit sa kanya si Calvin. Naka-formal wear din na lalong nagpa-cute dito. Yumuko si Eunice para gawaran ito ng halik sa pisngi. Niyakap siya ng bata at gumanti ng halik sa kanyang pisngi. "Happy birthday, tita." "Oh, thank you, Calvin, dear. But wait, who brought you here?" Nagtatakang tanong niya. "Daddy." Saka nito tinuro si Carl na isang lalaking nakatayo lang sa sulok. "Okay, let's start the party." Masayang sabi niya. Pagkatapos ay bumaba siya ng stage na akay si Calvin. Nilapitan nila si Carl. "Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi pwedeng mapupuyat at mapagod si Calvin? Kaya hindi ko na nga siya isinama sa party na ito." Mahinang sita niya sa lalaki. Nagtagi sa mga bagang ni Carl. "Huwag mo na akong pagalitan. Kinulit ako ni Calvin, okay? May katwiran naman yung bata na magaya dito. Birthday mo. Gusto kanyang batiin at maging bahagi ng celebration na to. Ikaw na rin ang may sabing siya na lang yung pamilya mo. Di ba dapat kasama siya sa special na okasyong to? Okay, you have a point there. Pero hindi mo ba naiintindihan? Maingay ang party. Hindi naman ito children's party. Iniiwasan ko lang namang mapagod yung bata. Pwede ko naman siyang iuwi agad. Hindi mo na rin basta maiuwi yan hanggang nandito at nakikita niyang marami pang nagkakasiyahang tao. Magmamakto lang yan. At iyon ang iniiwasan mo. Iyong masira yung party mo dahil may pamangking kang intindihin. Galit na sumbat ni Carl. Hindi sa ganon. Heto na naman po kami sa pag-aaway. Okay, mali na ako. Isang malaking kasalanan na yung dalhin ko siya dito. Inis na sabi nito. Basta tungkol kay Calvin, ako ang dapat nasusunod, hindi ikaw. Ah, ganon. Sige, humanap ka ng ibang gagawa ng papel na ibinigay mo sa akin para kay Calvin. Sabi ni Carl, sabay talikod. Carl! Nagpapanik na habol ni Eunice pero mabilis na itong nawala. Hahabulin pa sana niya si Carl sa labas ng bulwagang pinagdarausan ng party pero muling lumapit si Calvin sa kanya. Where's Daddy? Tanong nito. Tinopak, sagot niya. Pagkatapos ay inutusan si Pia na pakainin na ang bata at iuwi na. Papunta na si Eunice sa powder room nang makitang kausap ni Tito Simon si Carl sa isang sulok ng lobby. Mukhang pinagagalitan ni Tito Simon ang binata. Umatras siya at nagtago sa likod ng malaking halaman. Alam niyang hindi sang-ayon ng kanyang mga kamag-anak na ituloy ang planong hingi ng tulong ni Carl. Pero naipaliwanag niya na ang kanyang side. She had to take the risk for Calvin's sake. Nang sumilip uli si Eunice, nakita niyang paalis na si Carl. Mukhang tinalikuran din nito si Tito. Nag-aalala siyang baka kung ano-anong masamang salita ang sinabi ng tiyuhin rito. At kilala niya si Carl. Nagwawala ang kalooban nito kapag pagkatao na ang inaatake. Hinintay lang niya makalampas sa kanya si Tito Simon at saka sinundan sa labas si Carl.
pero mabilis itong nawala. Napabuntong hininga siya. Paano kung nagalit ito ng tuluyan at hindi na magpakita kay Calvin? Nagpunta lang siya sa powder room. Paglabas niya roon ay inabutan niya naghihintay si Jay. Matagal niya na itong kakilala at manliligaw. Ito rin ang manok ng kanyang mga kaibigan. Bagay na bagay raw sila. "Can we talk for a while?" Sabi ni Jay na sadyang humarang sa daraanan niya. Mukhang nakainom na ito. "About what?" "Umaasa ako ngayon mo ako gagawing official boyfriend mo. Now that you're 18 and ready to have a serious relationship." "May sinabi ba akong ganun?" "Yes. I'm sorry, Jay. Ayoko muna makipag-boyfriend mula nang mamatay si ate at maiwan sa akin ang lahat ng responsibilities. Hindi muna ngayon. Come on, bumalik na tayo sa party." Sa halip na sumunod ay marahas siya nitong hinawakan sa kamay. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Eunice. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. All the while pala pinaasa mo lang ako." "Pinaasa?" Ulit niya. Tinangkang bawiin ang kamay pero hindi yun binitawan ni Jay. "You were going out on dates with me. Halos lahat ng invitations ko pinauunlakan mo. Inaabot tayo ng mga 2 hours sa pag-uusap sa telepono. Kulang na lang talagang gawin mong formal ang relasyon natin." "Come on, Jay. I'm just being friendly. Okay, I must admit naging sweet ako sa'yo. Hindi kita masisisi kung isipin mo may gusto rin ako sa'yo. You're special to me, alright. Pero mas gusto ko maging friends na lang muna tayo ngayon." "Damn it, hindi ako papayag." Lalo siyang hinila ng lalaki palapit sa katawan nito. "Ano ba? Itiwan mo nga ako." Pagpupumiglas ni Eunice. Pinilit niya makawala mula kay Jay na sinisikap siyang yakapin. Hindi siya makapaniwalang babastusin siya nito. Napasigaw siya ng isang suntok. Ang bigla na lamang dumapo sa mukha ni Jay. Dahil doon, nabitawan siya nito. Nang lingunin ni Eunice kung sino ang nagpakawala ng suntok, na halos magpatilapon sa mukha nito, ay si Carl ang nakita niya.